Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Ang Balita Ngayon. Reaksyon ni Congressman Barsaga sa pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya na may mga kongresista daw na gustong ibalik ang pera na nakulimbat kapalit ng mas mababang kaso at pagkabilanggo. Okay. Barsaga, sa mga kongresistang gustong manahimik, sabi niya, patahimikin na lang natin para bawas ang buwaya. Matapos ibunyag ni Ombudsman Boying Rimulya na may ilang kongresistang gustong manahimik na lang. Ano ibig sabihin sa manahimik na lang? Para hindi na imbestigahan. At isauli ang perang nakuha mula sa irregular na flood control projects. Mabilis na nagpaabot ng reaksyon si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Ito ang kanyang post. Kung gusto nilang manahimik, edi patahimikin natin sila para bawas buwaya. Paano niya kaya patahimikin? Ang pahayag ay tugon sa sinabi ni Rimulya na may ilang mambabatas na umano'y nag-aalok na isauli ang perang nakuha nila at makipag-ariglo sa gobyerno. Okay, ito ang pahayag ng ombudsman. May mga congressman daw na gusto lang nilang manahimik. Di na nila gagawin ulit. Magsasauli pa sila sa mga contracts kung saan nag-contractors sila. Ngunit giit ni Barsaga, hindi sapat ang simpleng pagsasauli ng pera kung napatunayan ang pangdarambong. Aniya, kailangang may mabigat na parusa upang matigil na ang kultura ng korupsyon sa pamahalaan. So mga kaibigan, agree ba kayo sa niluluto? Mga contractors nanloko sa atin, nangulimbat ng bilyones. Pasalamat na lang tayo at mayroong Pangulo na nagbida sa kanyang SONA, 5,500 control projects, na pinakcheck naman ng Bagyo Katrina at sunod-sunod na bagyo. Kaya nabulgar itong ginagawa nila. Paano na lang kung hindi nabulgar, di tuloy-tuloy ang kalaligayan nila, tayo naman tuloy-tuloy ang ating pagdurusa. O ngayon na nalapit na silang makorner, tapos ganyan, compromise agreement o ariglo, papayag ba kayo? To me, no way. Kahit walang ibalik na pera, basta siguraduhin lang makulong sila ng pinakamahabang pagkakulong para magsilbing leksyon. Ang sinasabi ng ombudsman, plea bargaining o plea bargain. Ito ba ang kailangan natin yan? Plea bargain? Mag-usap-usap sila. Ano ba? Kung ordinaryong taong nagkasala, diretso preso, walang bargain. Sila, mga kongresista, special treatment. Ano ba ito? Lukuhan? Nakakaano Lalong magagalit ang taong bayan nito pag ganito ang gagawin nila. Bato de la Rosa. Nagpahayag ng reaksyon si Bato de la Rosa, Senator Bato, tungkol sa pagtanggal ng Philippine Army kay Congressman Kiko Barsaga sa AFP o Philippine Army Reserve Force. Bato de la Rosa, Kiko Barsaga mahalagang asset ng sambayanang Pilipino. Nagbigay ng reaksyon si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang kontrobersyal na delisment ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga mula sa AFP Reserve Force. Ito ang statement ng senador. Maaring maging liability si Congressman Kiko Barsaga sa AFP kaya siya tinanggal. Pero nananatili siyang mahalagang asset ng sambayanang Pilipino dahil sa kanyang laban kontra korupsyon. Wow! Galing! Matatandaan ng tinanggal ng Philippine Army si Barsaga matapos ang internal review sa ilalim ng GHQ AFP SOP number 7 kung saan sinasabing may naganap na grave offense dahil sa umano'y panghihikayat ni Barsaga sa pagkilos laban sa kasalukuyang administrasyon.
Sa panig naman ni Barsaga, tahasan niyang sinabi ng hakbang ng API retaliation matapos niyang mabisto mano ang 15 billion ghost projects ng militar. Mukhang natakot ang AFP sa akin. Nakita ko kasi ang 15 billion ghost projects nila. Gayunman, itinanggi ng AFP noong October 10 ang aligasyon, tinawag itong malicious, false, and irresponsible. Ipinaliwanag ng sandatang lakas na hindi sila ang nagpapatupad o tumatanggap ng pundo para sa mga proyekto sa ilalim ng tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad o TICAS program, kundi ang Department of Public Works and Highways. Okay, so, delisment. Ako, malapit sa puso ko ang mga reservist dahil bago ako nag-retire, ako po ang commander ng AFP Reserve Command. Kaya, itong mga reservist, saludong-saludo ako sa kanila dahil ang puhunan nila talaga pagmamahal sa bayan eh. Puro gastos ang isang reservist. I don't know sa ngayon noon, yung uniforme, lahat ng pangangailangan ng reservist, from head to foot, bibili niya. Time niya, pamasahe niya, pagpunta sa training, then walang matanggap ni anuman sa gobyerno. Ganyan po ang reservist. Kaya it's pure love of country ang nag-uudyok sa kanila kung bakit sumama sa AFP Reserve Force. So, saludo ako dito kay Private Francisco Kiko Barsaga dahil nag-volunteer siya na sumama sa Reserve Force. Ngayon, dahil sa politika, tinanggal siya dahil hindi pwedeng reservist ka tapos kinakalaban mang gobyerno, parang ganon, tinanggal siya. So, liability nga naman siya sa AFP. But it does not mean na yung pagmamahal sa bayan ni Congressman Barsaga is nawala. I believe nandyan pa rin. Kaya nga, agree ako sa sinasabi ni Senator Bato na mahalagang asset itong si Congressman Barsaga ng sambayanang Pilipino dahil sa laban niya sa korupsyon. Ang daming natutuwa. Isa na ako doon na mayroong isang kongresista na tahasang lumalaban sa korupsyon sa bansa. Mangilan-ilan lang sila na nagsasalita. Barsaga, Libeste, Edgar Erese, Eli San Fernando, Congressman Ungab, Congressman Pulong Duterte, mabibilang mo sa kamay. Congressman Toby Chanco, yan ang mga pag-asa natin. I don't know sa iba dahil nabasa ko sa article kahapon na itong order ng AFP o Philippine Army is pinagbabawalan na nila itong si Kiko Barsaga na yung future enlistment o commissioning sa Reserve Force. I think that cannot be. Kasi 2028, manalo si BP Sara as presidente. Ano sa tingin nyo? Interesado si Congressman Barsaga na maging member ng Reserve Force. Congressman na siya sa 2028. Baka manalo ulit. Granting manalo. Mag-apply siya. Papayagan ba siya ng Duterte administration na magkasapi ulit sa Reserve Force? Yes, of course. By that time, as a congressman, mataas na, Lieutenant Colonel na, ma-commission siya sa Reserve Force as a congressman, Lieutenant Colonel ang ranggo niya. Tataas pa. Kaya temporary setback lang ito. Private kasi yung ranggo niya. Napakababa. So, Romans 8:28, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. I believe may plano ng Diyos itong buhay ni Congressman Barsaga. Ipagdasal po natin siya yung kanyang kaligtasan na gagamitin pa siya ng Panginoon para labanan itong talamak na korupsyon sa ating bansa. Pagdasal natin yung kaso niya sa Ethics Committee sa Kongreso na sana hanggang suspension lang ang igawad sa kanya. Kasi mahirap kung expulsion yung talagang tatanggalin siya. Okay lang sa akin. Reprimand, suspension ng 90 days. Okay lang yan, total. Babalik pa man din. Lalo siyang
lalo siyang mamahalin, susuportahan ng tambayan pag patungan nila ng suspension itong si Congressman Barsaga. So, salamat Senator Bato. Sangayon ako sa pahayag ni Senator Bato na national asset itong Congressman Barsaga sa sambayanang Pilipino. Pahayag ito, pasabog ni Congressman Toby Chanco laban sa dalawang alalay ni dating Speaker Martin Romualdez. Ito si Deputy Speaker Suarez at Deputy Speaker Gonzales. Lumabas sa bagong pasabog ni Navotas City Representative Toby Chanco ang dalawang pangalan ng mga kongresistang umano'y nakausap niya tungkol sa tinatawag na for later release or FLR. Sina Quezon Representative J.G. Suarez at Pampanga Representative Dong Gonzales. Parehas itong Deputy Speaker. Ayon kay Chanco, sa isang pagpupulong noong Marso, bago mag-eleksyon ito kinausap daw siya ng dalawang opisyal ng Kamara kaugnay ng pagkaka-FLR ng kanilang mga alokasyon, alinsunod umano sa direktiba ni dating House Speaker Martin Romualdez. Doon nila sinabi sa akin, paano yan? In-FLR nyo, may mga namumuhunan na dyan. Yung namumuhunan sa politika ba? Gagamitin daw sa politika. Nang marinig ito, sinabi ni Chanco na nabahala siya dahil tila ginagamit daw ang pondo ng gobyerno bilang puhunan sa politika. Wala na. Lumabas na ang baho. Sabi niya, bakit nyo naman ipinuhunan yung political capital ng presidente? Yan ang sagot niya sa dalawang kongresista. Dagdag pa ni Chanco, nang hindi siya makumbinsi, binanggit umano ni Suarez at Gonzales na may mga pangako na raw na kailangang tuparin. Ano yung pangako? Na ipangako namin yan sa mga pumirma ng impeachment. Patay. So tama yung balita noon na bawat pumirma mayroong milyones na naipangako. Sino ba naman ayaw pumirma? Pirma, milyones na yan Yung naibabalita lang noon I don't know how true is this. 150 million kada kongresista. Matapos ito, lumabas sa ulat na sinisingil umano ng ilang mambabatas ang pag-release ng FLR funds na ipinangako raw sa mga pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Lumalabas na ang katotohanan. Salamat, Congressman Toby Chanco. Ito rin yung pasabog ni dating Senate President Chis Escudero nang nag-privilege speech siya sa Senado. Sinabi niya, yan, si Romualdez, siyang may pakana dyan yung for FLR na release. Ginamit niya ang pangalan ng presidente para ma-release. Ito yung for later release. Ito yung mga budget insertions. Ito yung nasa unprogram funds. Ito yung pinirmahan ng Pangulo sa 2025 national budget. 421 billion lahat pinirmahan niya. Okay lang. FLR, wag mo nang i-release. Naipangako sa mga pumirma sa impeachment. Singilan to di Max ngayon. Ngayon, nung nagkasingilan na, napilitan, in-approve, in-release. Sinong nag-approve? Presidente. Tapos sabihin niya, wala siyang kinalaman. Ay, nako, command, responsibility. Pinag-aralan ko ang buong budget 2025, 4,057 pages. Wala akong nakitang masama, wala akong makitang mali. Yung pinirmahan ng Pangulo, ito na yung dinidescribe na most corrupt budget in our nation's history. At may pananagutan ng Pangulo ayon kay former Associate Justice Antonio Carpio. Pumirma siya.